we have with us News 5 correspondent Bril Montalvo reporting straight from Davao. Bril, what can you tell us, Bril? Patrick Ronald, kumpirmado nga narinig na sa pwesto si OIC City Director Colonel Lito Patay kaninang umaga. Sa isinagawang command conference nga ni former OIC City Director ng Davao City kanina ay may tumawag sa kanya at sinabihang na-recall ang kanyang designation bilang OIC ng Davao City Police Office. At ang pumalit sa kanya ay itong si Colonel Sherwin Butel mula pa rin sa PRO 11. Sa ngayon, si Police Colonel Lito Patay ay siya na ang mangunguna or hepe ng Regional Operations Division of Police Regional Office 11. Okay. Bril, medyo mataas din, medyo importante din yung ranggong yun, ha? That you are the operations chief sa buong region. Actually, parang medyo mas mataas pa nga yung designation na yun kaysa Davao City Police Chief, eh. Tama ka dyan, Ami. Yung next niya na designation, ito nga pagkakatalaga sa kanya bilang hepe ng operations sa office ng PRO 11 ay mas mataas ito kaysa sa kanyang pagiging OIC ng Davao City Police Office. Baka mas totoo yung pinakikwentuhan niyo ni Manny Mogato. Na baka may tulong. Baka lang po, no? Baka may. So ang totoong dapat headline natin hindi yung Colonel Patay relief pero promoted. Oo. April, may mga reactions ba galing kay Mayor Baste Duterte? May mga dito sa mga developments na ito? Meron ba siya mga hirit o mga statements? Yes, noon nga Lunes ng umaga, July 8, ay nirelieve ito nga 19 police station commander ng 19 na police station dito sa Davao City Police Office. And kinundin na ito ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang nangyaring balatahan. Sa kanyang official statement, sa kanyang Facebook page, sinabi ni Mayor Duterte na minamaliit umano ng bagong regional director ng PRO 11 ang kakayahan ng mga hanay ng Davao City Police Office sa ginawa nitong hakbang. Maganda din daw ang performance ng hanay ng DCPO kaya hindi katanggap-tanggap ang nasabing balatahan. Bril, may sinabi bang dahilan kung bakit natanggal sa Davao City Police Chief si Colonel Patay? Yes, nakausap natin na si Police Regional Office 11 spokesperson na Police Major Catherine Villaray at sinabi niya na wala pang further information as to kung bakit na-relieve nga itong si Police Colonel Lito Patay bilang OIC ng Davao City Police Office. As per document, permado itong pagka-relieve sa pwesto ni Police Colonel Lito Patay ni PRO 11 Regional Director Nicolas Torre III. Okay. Anyway, Bril Montalvo, maraming salamat sa oras mo. Ay, teka lang. Okay, sorry, Bril. Hahabol ko lang may tanong pa si Ami. May habol lang ako tungkol kay Apollo Kibuloy kasi nga merong report na according to his lawyer, mukha daw nasa China na. May balita ba kayong ganon? Yes, Ami, kanina inatanong din natin kung kumusta ang sitwasyon or paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Sabi nga ng Police Regional Office 11, is patuloy pa nilang hinahanap ito nga si Pastor Apollo Kibuloy. At wala din silang sinabi kung nandito pa ba sa bansa o wala itong si Pastor Apollo Kibuloy. Yan pa ang ating itatanong ko or i-update. Okay. Anyway, Bril, matanong ko na rin, si former President Rodrigo Duterte ba ay nandyan sa Davao City ngayon? Is that where he is based?
as to whereabouts ni former President Rodrigo Duterte. So wala pa siyang mga Kaya mo nga yung engagement temperature. or public appointment or Okay. engagement dito sa Davao City. So wala pa tayong konfirmasyon kung nasaan talaga ngayon si former President Rodrigo Duterte. Isa pang pahabol, Bril, no? May lumabas kasi na video ni ex-President Duterte na halos hindi na siya makalakad. Inaakay siya. Meron ka bang nakitang ganyan na pangyayari dyan sa Davao? Tama ka dyan, no? Nakita nga natin or nag-trending itong isang engagement ni former President Rodrigo Duterte na para bang nahihirapan na siyang maglakad. At nasa video din itong si Willie Revillame. At wala pang kumpirmasyon kung saan at kailan ito nangyari. Pero as of this moment, hindi pa natin nakikita recently or personal na nakita itong si former President Rodrigo Duterte para alamin kung ano talaga ang kanyang kalagayan sa kanyang katawan. Okay. Bril, isa na lang. Bumalik na ba sa Davao si Vice President Sara Duterte? She was in Cebu yesterday. Bumalik na ba siya sa Davao? Wala pa tayong impormasyon kung nasaan ngayon si Vice President Sara Duterte. Pero kahapon, nandun nga siya sa Cebu City para sa kanyang mga public engagement. Pumunta siya sa isang hospital doon sa Cebu at pinumusta niya ang mga delegado sa different region para sa palarong pambansa ngayong taon. Okay. Okay, anyway, maraming salamat, Bril Montalvo. That was News 5 correspondent Bril Montalvo reporting to us live from Davao City.